Iba't ibang resolusyon naman ang tinalakay at isinusulong para sa kapayapaan at katatagan ng reyon sa ika-31 Annual Asia-Pacific Parliamentary Forum na dinuluhan ng 19 na bansa. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Welcome to the Philippines. Welcome to the Philippines. Umarangkada na ngayong araw ang 31st Annual Asia-Pacific Parliamentary Forum o APPF na nilahukan ng 19 na bansa kabilang na ang Pilipinas. Napawang mga mambabatas. Mainit ang pagtanggap ni Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez sa mga delegado. Kasing init ng mga usaping nakaumang tulad ng sitwasyon sa South China Sea. On day one, ayaw po natin makipag-away kagad. As hosts, we have to show respect to each and every country. And I have to put this on record. We are very happy that China came with a big delegation. We want to stress the importance of enhancing maritime security and adherence to UNCLOS. No? While we might have a difference of opinion, let's say, with China, that still does not preclude us from actually adhering to our beliefs and the collective beliefs of those countries similarly placed. Ilang resolusyon ang isinusulong para sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Kabilang na ang draft resolution ng Indonesia para sa maritime security cooperation sa Asia-Pacific. May mga resolusyon din para labanan ang mga krimen, mapabuti ang economic and trade, capital development and inclusive growth, regional cooperation para sa edukasyon, kalusugan, gender and sustainable development goals at marami pang iba. Inaasahang pagsasama-samahin ang ilang resolusyon upang makabuo ng isang posisyon na magiging katanggap-tanggap sa lahat ng bansa. Iginit pa ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ang isa sa pwedeng makamit ng Pilipinas dito ay ang pagpapalakas ng turismo. Pag-uwi po nila, sasabihin po nila doon sa iba't ibang parlamento nila na ang ganda ng Pilipinas, napaka-progresibo, napakabait ng tao, kaya pala mga Pilipino, mahal na mahal ng buong mundo, di ba? So, kanina nga over lunch, sabi nga nila, sikat na sikat ang Pilipino pagdating sa sining ng entertainment, ng pagkain. Hinggil naman sa issue sa West Philippine Sea, inaasinta rin ni Zubiri at Romualdez na makausap ang mga delegado ng China. Kanina kinamayan pa ni Zubiri ang ilan sa mga delegado ng nasabing bansa at ang isa sa layunin, Code of Conduct, para maiwasan ang mga banggaan at harangan sa West Philippine Sea. Hindi natin sila kaaway. So kung kaya natin i-convince na palitan yung policy nila, their policy, through the leaders, through the parliamentarians, then that's a step forward. Isang magandang balita naman ang inanunsyo ni Speaker Romualdez hinggil sa target ng Pilipinas sa non-permanent seat sa UN Security Council. Opo, very, very optimistic. Mabuti tinanong mo lang kasi kaka-lunch lang natin at nakaisa na nga tayo. Nakadagdag pa tayo ng isa and that's just on the first lunch. And we'll be collaborating with our other friends in the region for our candidature for the non-permanent seat at the UN Security Council. Nakakomit na yung isa, nakadagdag. Kaya right away, this forum is paying off dividends. So we're very confident that with God's prayers and all of your support, we shall be successful. Binigyang pagkilala rin ni Speaker Romualdez ang mga hakbang na ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lalong-lalo na sa pinagtatrabahuan nito hinggil sa foreign investments. Jackpot tayo dito kay PBBM. He is a statesman par excellence. He's at the top of his game. Very, very learned. Talang aral-aral niya sa lahat ng mga issues. At yung attitude niya, napaka-amable, simpatiko. Kaya lahat ng mga world leaders nakikita na rin na iba talaga yung Pilipinas. Daniel Manalastas para sa Bayan.